What's up sa inyo mga pale? Ngayong araw, tanggalin na natin tong karton ng ating mga alagang sisiw. Kasi kitang kita nyo naman, punong-puno na siya ng mga jebs ng mga sisiw eh. Kita nyo, baka daw magkasakit kapag hindi natin tinanggal yung mga yan. Sobrang dami niyan at saka sobrang lagkit na rin dahil punong-puno nga. Tingnan nyo naman no. Pero tingnan nyo naman, 'di ba? Ang bilis ng panahon eh. Parang mga isang linggo lang o 6 na araw pero malalaki na agad yung mga alaga nating sisiw. What's up sa inyo mga kasisiw? Dapat nga kahapon ko pa sisimulan yan kaso medyo sumasakit ang ulo ko. Sobrang init kasi ng panahon ngayon mga pali kaya medyo nahihilo ko. Pahinaan ko nga pala yun. Ang bilis ko mahilo kapag nabababad ako sa init. Kaya naman ngayon medyo okay na pakiramdam natin. Kailangan na ulit natin gumalaw kasi baka lalong malakit ang ulo natin. Na medyo nagpapanik na yung mga alaga nating sisiw kasi nagugulo na yung kanilang bahay. Sabi nga ng tropa natin, dapat wag na nating lagyan ng karton kasi medyo malaki na daw yung mga sisiw natin. Pwede na daw silang pabayaan at saka lumalaban na daw sa lamig kapag mga ganyan. Alam nyo ba na kapag nag-alaga kayo ng sisiw, kapag bata pa lang, mahina daw yung mga ganyan sa lamig. Kaya kailangan na kailangan talaga nila ng karton. Kapag hindi mo nilagyan ng karton, lalamigin sila. Parang tayo lang, 'di ba? Kapag hindi tayo niyayakap ng mahal natin, lalamigin tayo. Kung si San Goku nga na isang super saiyan, kailangan ng yakap eh. Tayo pa kaya mga mahihinang nilalang. Pero biro mga pale, pero sa sobrang init ng panahon ngayon, yung mga high blood dyan, medyo mag-ingat-ingat kayo. Palagi lang kayong uminom ng tubig at saka regular kayong mag-exercise kasi ang panahon ngayon usong sakit. Kaya ayun, lagi nyong alagaan yung sarili nyo. Eto, nahirapan nga pala akong magtanggal dito mga pale kasi dikit-dikit na sila. Yung mga magkakahiwalay dati na karton, parang naging isa na sila. Yan, kita nyo naman, pag inangat ko, sabay-sabay na silang nag-aangatan kasi nga nakadikit na sila dahil sa eat ng mga sisiw natin mga pale. Kung bago nga lang pala kayo nag-aalaga ng mga ganito mga pale, 45 days nga pala yan na sisiw. Palagi kayong magtatanong sa mga marurunong kasi maselan yung mga ganyang pag-aalaga. Kapag nagkamali lang kayo, sayang agad ang pera nyo. Kapag hindi kayo nakapaglagay ng vitamins sa inumin ng tama, may mga tamang sukat kasi yan eh. Tapos syempre, yung mismong kulungan nila, dapat hindi nila nalalanghap daw yung nila, yung mga eat nila kasi pagka nalalanghap nila yun, possible daw na magkasakit yung mga yan. Kapag naman maliliit pa, mga ilang araw pa lang ang sisiw mo, wag mong lalagyan na sobrang daming inumin kasi nalulunod sila. Yung iba naman hindi nakakainom dahil sa sobrang dami nila. Kaya kailangan maglalagay ka naman ng mga maraming lagayan pero ang laman naman nun is konti lamang. O diba? Masyadong komplikado. Kapag hindi mo alam at basta ka lang lagay ng lagay, masasayang lang din ang pera mo. Napakamahal pa naman ng mga sisiw na yan. Tapos ang mahal din ng patuka. Sobrang lakas kumain ng mga yan mga pali. Kahit bumili ka ng bumili araw-araw na 5 kilo, kulang yan sa kanila 100 nga pala piraso yan. Ay hindi, 120 ata ang bili ko dyan. Ayun, tama. 120 piraso lahat yan mga pali. Pero yung mga namatay na is mga 6 na piraso ang namatay na. Kasi nga, nalunod dun sa inumin na nilagay ko nung nakaraan. Kasi tumapon kapag akyat ko dyan. Diba? Pagka nilalagyan ko ng inumin, pumapasok ako dyan sa loob. Ayun, paglabas ko, umangat pala yung kabilang sahig dahil kawayan lang din naman pala yung sahig. Ayun, umangat, tumapon, tapos natapunan yung ibang sisiw. Ayun, hindi na sila nakarecover. Kapag nabasa kasi yung mga ganun, nahihirapan na sila makarecover. Dito naman tayo sa part na to mga palip. Maglalagay tayo ng inumin. Ipapakita ko sa inyo kung paano magtimpla ng inumin ng ganyang mga sisiw. Hindi lang basta lagay ng tubig, hindi lang basta kung ano-ano. Ayun, nilalagay natin siya ng vitamins. Sa inyong vitamins na ginagamit natin. Betrasin nga pala ang tawag nila dyan sa mga hindi nakakaalam. Tapos dapat araw-araw mo ring nililinis yung lagayan yan kasi nalalagyan nila ng eat yan mga pali, nadudumihan nila yan. Kaya kailangan para hindi nila mainom yung yung eat nila, linisin mo ng linisin araw-araw yan para healthy yung mga sisiw mo no. Kita mo kakatapos lang nila kumain diyan, ganyan yung mga sisiw na yun sana all, 'di ba? Pagkatapos kumain, higa-higa na lang, inom-inom na lang, pagka nagutom, tayo ulit, kain ulit, tapos inom ulit. Yun nga lang, papayag ka ba na ganyan ang buhay mo, kain tulog lang pero 45 days ka lang? Sarap buhay no, tapos biglang 45 days ka lang pala.
Kitang-kita nyo dyan mga pale, basang-basa rin ang buhok natin, di ba? Parang sisiw. Ayan, dapat pag nag-aalaga kayo ng sisiw, dapat mukha din kayong sisiw. At ayun na nga mga pale, tapos na nating tanggalin lahat ng karton sa sahig ng kulungan nila. Medyo nagiginhawahan na sila dyan kasi pumapasok na yung hangin mula sa ilalim. Diyan nga pala natin tinapon sa basurahan, doon sa likod natin yung mga karton. Para naman hindi mangamoy kapag tinapon natin kasi maamoy talaga yan, maraming eat eh. So ayun, ready to eat na sila, tapos may inumin na rin. Yung iba dyan medyo busog na kasi nakatuka na sila. Habang nilalagyan ko pa lang kasi ng patukayan, nag-aagaw-agawan na sila. Kaya yung mga natira na lang dyan siguro, yung mga hindi makaagaw. Ayan, tingnan mo naman, relax na relax. 45 ka sa akin. I-update ko na lang kayo mga pale sa mga susunod na araw kung ano ba mangyayari at saka kung gaano ba siya kabilis lumaki mga pale. Sa part na to mga pale, makikita nyo kung gaano nga ba kabilis ang araw. Eto yung video mga pale na ginawa natin nung unang araw na binili natin yung sisiw natin. Kaya naman kung mag-i-invest ka, dapat hindi ka puro gastos mga pale. Huwag kang mag-invest sa mga bagay na hindi naman tutubo or hindi naman babalik. Tingnan nyo to, parang kailan lang to nung ginawa natin yung content na to, na bumili tayo ng sisiw pero ilang linggo na pala ang nakalipas, isang linggo mahigit na. Kaya naman yung mga sisiw natin ang bilis lumaki, 'di ba? Kasi nga 45 days lang 'yan, pero makikita mo agad yung improvement ng mga sisiw at kung gaano kalaki yung inilaki nila. Tingnan nyo mga pale. Ganun talaga sa trabaho mga pale. Kailangan mapagod ka, kailangan mainitan ka para naman ingatan mo yung pera na kikitain mo dyan para hindi ka basta-basta gastos dahil malalaman mo kung gaano kahirap kitain talaga yung pera mga pale. Alam nyo naman yan. Sa panahon ngayon sobrang hirap kumita ng pera pero sobrang laki ng bilihin. Kapag kumita ka na medyo maganda, saglit lang din yan. Baka maya-maya o bukas, ubos na rin yan sa sobrang mahal ng bilihin at sa sobrang laki ng mga bayarin, lalong-lalo na ang kuryente ngayon at saka tubig, di ba? Swerte na lang kung ang babayaran mo sa kuryente 1,000. Pinakaswerte mo na yun mga pale. Pero sa panahon ngayon, madalas 3K, 4K, 5K, minsan nga 10K to 20K pa ang binabayaran ng iba sa kuryente dahil sa sobrang init ang panahon. Tayo na nga, nakauwi na tayo, ginabi na tayo ng uwi. Hindi ko na na-video kanina kasi nga sobrang init ang panahon, pero nakuha na namin yung mga dapat kunin namin. Papakita ko sa inyo kung ano nga ba yun. Tara. Ayan mga pale. Ayan na mga pale, unang araw na nakuha natin yung sisiw natin. Kitang-kita nyo naman yung mga karton na tinanggal natin kanina, di ba? Ayan yun nung unang araw. Ayan yung mga karton na nakakabit doon. Kita nyo, wala pa masyadong eat, di ba? Napakalinis pa. Tapos tingnan nyo yung mga sisiw, as in sobrang liliit pa talaga, di ba? Ang cute nila pagka tinititigan mo dahil maliliit pa, pero pagka mga lumaki na yan, ako po, hindi na cute yan kasi nga nakaka-cute na yan dahil maya't maya bibili ka na ng patuka dyan kasi napakalakas na kumain ng mga yan. Kailangan bibili ka ng mga patuka, siguro mga sako-sako na kasi saglit lang, kung pa kilo-kilo lang ang bibilin mo, hindi rin yung tatagal ng ilang araw. Saglitin lang, bebasikin lang yun ng mga yan. Pera na hawak mo ngayon, huwag mong gastusin sa mga bagay na hindi naman babalik sa'yo or hindi naman tutubo yung pera mo. Kasi mostly sa mga nakikita ko, yung ibang tao kapag ka nakahawak na ng pera, kapag ka meron na silang for example may savings sila, iniisip na agad nila kung saan nila gagastusin, sa mga luho, sa mga ganto ganyan, pero hindi nila iniisip kung paano ba ito palalaguin. Kaya naman syempre tayo bilang isang business minded, syempre hindi ko rin naman nahayaan na yung pera natin is maubos na lang ng walang dahilan, 'di ba? Pero syempre sa isang negosyante hindi palaging Pasko, tandaan niyo yan, hindi palaging panalo. Pero syempre hoping pa rin tayo na sana dito sa pinili natin na sideline natin. Yan yung isa sa mga naisip natin na pwede nating maging sideline, pero ayun, sana maging matagumpay yung ano natin, investment natin. Kasi yung isa kong negosyo, 'di ba, nagba-buy and sell po ako ng mga motor at sasakyan. Medyo matumal ngayon kasi sobrang dami ng buy and sell, alam niyo naman, 'di ba? So
Ayun, try lang tayo ng try ng iba. Siyempre, para sa pamilya dapat palagi, 'di ba? So, ay pagdasal nyo, isama nyo ako sa panalangin nyo mga pale na sana maging okay to. Sana maging okay tong mga plano natin sa buhay. Kaya ikaw nanonood ka, sana isa ka rin sa umangat sa buhay. Maraming salamat sa panonood pale at maraming salamat sa suporta.